Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na napakaganda para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, na dapat nating ikatuwa mga DDS. Okay, so sa headlines ng Philippine Star, title, Marcos says will not hand over to ICC. Marcos says will not hand over Duterte to ICC over drug war. So, kamakailan, humarap si Pangulong Marcos Jr. sa foreign media. Yung 58th anniversary ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. At ito ang isang tanong pagdating ng warrant of arrest ng ICC kung dumating, ano ang gagawin ng administrasyon? So ang sagot, hindi i-turn over sa ICC. So ulitin ko, napakaganda itong statement na ito. Kaya lang, there are always two sides of a coin. Sana mangyari ito. Sana totoo. Kaya lang, on the other hand, baka naman patibong. Baka naman hindi totoo pa rin. Okay. So, dyan tayo mag-focus mamaya sa baka hindi matupad. Okay, basahin ko lang yung actual statement ng Pangulo. Sabi niya, sa tanong, anong gagawin kay Duterte pag meron ng warrant of arrest? Sabi niya, we don't recognize the warrant that they will send to us. Wow, that's ano. So, dagdag pa niya, we are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of the ICC in the Philippines. So, napakaganda. Kaya lang, gaano kasigurado na pagdating sa warrant, totoo pa rin ito ng Pangulo yung kanyang salita. Yun ang tanong. So ano sa tingin nyo? Totoo pa rin niya? Hindi ba siya magbago ng isip? Example, nung bago mag-eleksyon, noong May 2022, sa mga media interviews, tinanong si candidate BBM yung posisyon niya sa West Philippine Sea, kung magpapatulong ba siya sa Amerika. O anong sagot? Sabi niya, hindi. Para tayong maiipit tayo sa dalawang bato, sabi niya. US versus China superpower, hindi pwedeng makialam ang ibang bansa. Dahil kung makialam ang US, Canada, Australia, sino pa dyan, maiipit tayo. Dapat Pilipinas lang at China lang ang mag-usap. Usap lang yan. Bilateral usapan. Huwag tayong magpatulong sa mga dayuhan dahil malagay tayo sa alanganin. Iyan po ang mga pahayag ng Pangulo noong kampanyahan pa. Ano ngayon? Di ba? Nagbago na. So, marami ng instances na nagbabago ang stand ng Pangulo, hindi lang sa West Philippine Sea. May mga sinasabi siya na napakaganda. Another example, sa itong bagong Pilipinas, mayroong okasyon, I think, pag-distribute ng hybrid rice varieties. So, anong statement ng Pangulo? Sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino.
napakagandang pakinggan. But is it doable na sa hirap ng buhay ngayon, dahil may bagong Pilipinas, walang Pilipino na magugutom? To me, imposible yun. Then yung pangako na 20 pesos per kilo ang bigas, ang daming naniwala. Nasaan ngayon ang 20 pesos per kilo na bigas? Wala na. 60 pesos na ang per kilo ng bigas. Instead na mabawasan, dahil 40 pesos ang presyo by the time, mabawasan maging 20, nadagdagan ng 20, kaya naging 60. Ano pa ang mga pronouncement ng Pangulo na napakaganda? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Sana, meron na ba nakulong? Ang isang dahilan bakit tumatas ang presyo ng bigas dahil sa kagagawan ng mga smugglers and hoarders. So, balik tayo dito sa ICC. So, ginawa ng Pangulong Duterte yung lahat ng kanyang makakaya para maging mas ligtas ang buhay ng Pilipino sa panganib sa droga. So, hindi mo maiwasan dyan na may mamamatay. Kaya lang, kung may extrajudicial killings man, hindi niya utos yun. Kagagawa niyo ng pulis. Nakakasuhan na yung mga pulis, may natatanggal na. So, bakit pa makikialam ang ICC? Kaya tama, walang jurisdiction ng ICC. Kaya lang, may mga forces behind. Pagdating ng gipitan na, sana hindi magbago ang stand ng Pangulo. Sana maging totoo siya sa kanyang sinasabi ngayon na hindi niya i-turn over si Pangulong Duterte sa ICC. May nakikita ko, baka mamaya may foreign power. Example, ang US. Excuse me. Alam naman natin, ang US government, medyo, sa tingin ko lang, akin lang ito, hindi naging maganda ang relasyon ng US at ang Pilipinas panahon ni Pangulong Duterte. Kinalaban niyang US, kumiling ng China. Baka naman, ito, agam-agam ko lang, baka naman paglabas ng warrant of arrest ng ICC, mag-exert ng pressure yung US government sa BBM admin na you cooperate. Dapat, magdusa ang Duterte. Dapat mawala dyan sa politics ninyo dyan dahil kinakalaban kanya. Yung mga ganun. Baka ma-influensyan. Lalo na ngayon na tumitindi ang bangayan ni Pangulong Duterte at Pangulong Marcos. So kung hindi maiwasan yung bangayan na yan, baka pagdating ng panahon at may warrant of arrest na ang ICC, baka i-turn over. Baka lang naman. Panganib, pangamba lang ito. O baka, these are all assumptions, I'm sorry. Baka naman sinasabi lang ngayon na hindi namin i-turn over para magkumpiyansa ang kampo ni Pangulong Duterte. Pagdating ng panahon, patibong lang pala yun. Patibong ba? I hope I am wrong. Baka patibong, pagdating ng warrant of arrest, sige, let's cooperate, turn over. Wala na. Kawawa ang Pangulong Duterte. So, sana hindi darating ang panahon na yan kasi I am very sure maraming Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte na mag-react, gagawa ng paraan yan para
madepensahan, matulungan si Pangulong Duterte. I believe na kapag bitiw na siya ng salita na hindi siya magpapahuli ng buhay pag arestuhin siya ng ICC, lalo na kung tutulong ang administrasyon ng gobyernong ito. So, tandaan na natin ito, paulit-ulit na pangako ng Pangulong Marcos Sr. na hindi niya iti-turn over ang Pangulong Duterte para pagdating ng panahon, meron tayong basihan sa paniningil. Good luck sa ating minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte.